Hi everyone! Welcome back again to my channel. This is Taiwan Vlog. So for this video day ay sasagutin natin yung tanong ng ating isang subscriber natin kagabi. Nakausap ko sa live. Sabi niya, ano ba madalas na dahilan, ano bang reason bakit natin-terminate ang mga domestic helper dito sa Hong Kong? So ayan, ang termination, isa yan sa kinatatakutan ng mga aplikante ng mga domestic helper dito sa Hong Kong. Isa na ako dyan, day. Sa buong kontrata ko, day, hindi yan nawawala sa akin, sa isip ko. Kunting pagkakamali ko, kunting complain nila, kunting kumbaga naiisip ko agad, matanggal na ako nito, ma-terminate na ako nito. Lalong-lalo na, day, pag first timer ka at wala kang kakilala dito na pwede mong hingiin ng tulong, ay sabi ko sa inyo, hindi madali yung ganong pakiramdam. Kaya alam nyo ba, hanggang ngayon, wala pa akong lakas ng loob na maghanap ng mas mataas ang sahod. Kasi hindi pa ako confident sa sarili ko. Yun yung isang rason bakit hindi ko pa kaya. Lagi na lang ako ganun daw. Tuwing nagkikwento nga ako dati, 'di ba, marami pa tayong pinagdadaanan. Nagkikwento ako sa iba kasi kailangan ko siyang ilabas kasi para pag nakastuck lang, pag sinasarili ko lang yung mga pinagdadaanan ko, parang sasabog ako, day, para akong mababaliw sa kakaisip. Lalong ako hindi nakaka-focus, lalo akong nagkakamali. Ganun ang nangyayari sa akin. So, maraming nagsasabi sa akin na sumubo ka sa iba bago ako ma-endo dito, nung una kong kontrata. Subukan mo, pero hindi pa talaga ako confident, day. Sabi na, ganyan ka naman lagi, wala naman akong narinig sa'yo na magaling ka dito, magaling ka dyan. Ewan ko ba, akala nyo ba malakas loob ko? Mahina din, day. Pero trying hard ako. Ang akin lang naman is hindi ako mawalan ng trabaho kasi ayaw ko pa umuwi ng Pinas. Yun yung ko. So, bakit nga ba nati-terminate? Isa din yan sa naitanong ko dati nung Christmas party namin sa broker ko na Pinay. Hindi ko broker, yung kasamahan ng broker ko, Pinay siya. So, nakapagtanong tayo. Kasi syempre broker sila, so sila yung nakakausap nila yung amo kung bakit nila tiniterminate yung helper nila. So, nagtanong ako sa kanya, ano ba yung kadalasang rason ng amo bakit tiniterminate nila yung helper. Una pala sagot, mahilig mga tuwiran. Tapos hindi nakikinig sa utos, hindi nagagawa yung trabaho. Kaya dapat iwasan yung mga ganun. So, sa akin naman, dahil nga first timer ako, ano ba yung ginawa ko para hindi ma-terminate? Pero hindi mo talaga, maalis sa isip mo yan, na baka. Ewan ko, ako lang siguro yung ganun kasi takot na takot ako mawala ng trabaho. So, lahat ng pag hindi ka marunong, hindi ka marunong mag-English, advantage. Kasi, pag marunong ka mag-English, makakasagot ka sa amo mo. 'Di ba? Kasi kaya mong makipagsamayan sa English. Ako kasi, oo lang ng oo, okay lang ng okay. Ganun lang ako. Sorry kung alam ko sa sarili ko mali ako. Sorry kahit minsan hindi ako mali. Sorry. Ganun kasi. Pag mga twiran pa ako, loading pa, So, baka yung sasabihin ko, kailangan pang i-translate niya para sa akin. So, diba, ang pangit pag makipag-away ka na hindi ka marunong sa English. So, isa yan sa parang naging advantage sa akin kasi nga sa English ay kamuti ako. Kaya siguro, hanggang ngayon, one time pa lang ako na nakasagot kay ama. Hindi naman sagot, kumbaga nangatwiran sa kanya. Pag may complaint siya, sorry ma'am, okay ma'am. Ganun lang ako.
So, hindi kami nagkakaroon ng arguing. O, diba? English. Nadagdagan na yung English namin. Hindi kami nagkakasagutan. Kasi yan din ang isang iniiwasan ko, na magkaroon kami ng, kumbaga magalit sila sa akin. Kasi ako yung nag-iisip lagi dahil. Sabi ko nga sa inyo, diba? Ulo ko, utak ko yung laging nasakit pag may complaint sila sa akin. Iniisip ko na yan lagi, hindi na nawawala sa utak ko na baka tanggalin na ako anytime. Mga ganong isip ko. Kasi nung bago ako nag-apply dito, marami din ako natanungan ng mga OFW. Ayaw nila sa Hong Kong dahil nga sa termination. Isa na yung tita ko na rin yun sa pinsan. Ano na siya, 4 years siya sa Middle East. Pero hindi siya tumuloy, hindi siya nag-Hong Kong kasi may termination. Saan siya ngayon? Nasa Singapore. Matagal na rin siya doon. Hanggang ngayon nandun pa rin siya. So, sabi ko, ewan ko ba, ba't hindi ako natakot? Ewan ko ba? Oo, alam ko yung termination, pero ewan ko ba? Hindi ko naisip na nung nag-a-apply ako na ma-terminate ako. I mean, baka ma-terminate ako. Basta, ang nasa isip ko lang noon, di ba nga kasi, hindi ko talaga in-expect na unang apply ko, unang salang ko ay makukuha ako. Nung pagpunta ko lang ng agency na yon, nung nagpa-line up ako, hindi ko talaga in-expect na makuha ako. So, ang ganda lang ng proseso ko dahil, ng process ko dahil, sakto talaga, kumbaga, basta, sakto talaga lahat. Kumbaga, pumabor talaga lahat ng pagkakataon sa akin. Smooth talaga yung process. Unang-una dahil, isa na yun, pagpunta ko doon is, nakuha ako agad. Isang araw lang, nakapirma ako agad ng kontrata. Nagkamuti nga lang ako sa BTR. Tumulo sipon ko doon. Pero at least, di ba, nakayanan ko pa din. So, pagkatapos, di ba, natanggap ako, yung problema naman ngayon ay ang pang-medical at ang pangbayad sa training kasi 18,000. So, sumakto naman agad. Wala din akong hawak na pera nun. Sumakto naman agad. Yung kapatid ko is may savings siya na withdrawin. December din. Katapusan, na-hired ako is 16. December katapusan, before ata Pasko, makukuha niya yung savings niya, 20,000. So, nautang ko yun. Nakaano na nga yun eh. Kumbaga may pinapautang kasi ng kapatid ko yun. Sabi na doon na siya nauutang. So, sabi ko, ako na lang. So, ayun, nasolve agad yung problema ko ng 18,000 para sa training. Then, ilang months, hindi pa ako nakakabalik sa trabaho noon ulit kasi on leave pa ako din, on call pa ang, kumbaga, hindi pa lahat na pwedeng makapasok sa trabaho noon kasi panahon pa ni COVID. So, hindi pa ako natatawagan, January, pagka January, saktong pagka-training namin sa TESDA, last day yung final. Diba, naka-off yung on that whole day, pina-off yung cellphone at pinalagay sa bag. Then, pagkatapos namin, inopen ko na, andun na yung text ng HR namin na pwede na akong pumasok pagka-Lunes. Friday kami nag-training. Pagka-Lunes, pwede na akong pumasok. Saktong-sakto, So, 2 months kasi bago ako nag-OWA. Sa 2 months na bago ako makapag-OWA, may trabaho ako, may kinakain pa kami. So, saktong-sakto. So, pagka February ako, bago 2 months pala ako bago nakalipad. So, 1 month din bago ako nakapag-uwa. So, February, nasakto sa Chinese New Year.
imbis na 3 days ang uwa, naging 2 days lang. O, saan ka pa? Sabi ko, bakit ganun? Pumabura. Parang ang ano sa akin ba? Then, ito pa, almost month din. Almost month kasi from TESDA, nag-wait ako ng 2 months bago nakalipad. So, ito pa, day. Tinext na ako na magre-remedical na ako. So, pagka-remedical ko, may mga kasabayan ako sa GC, kasabay ko sa OWA, kasabay ko sa pagtanggap, gumawa kami ng GC. Nag-remedical na sila 1 week na. Pero ako, day, nung that time na nag-remedical ako, day, pagka-uwi ko lang ng bahay, day, chinat na ako ni Ma'am Noemi ng agency ko na may flight na ako. After 1 week, may flight na ako. So, sabi ko, bakit ang bilis? Sabi ko, bakit ganun? Alam mo yun, excited ka na. Pero that time, on process ako, dahil hindi ko naisip na ma-terminate ako. Nung nandito na ako, na nagtatrabaho na ako, doon ko na naisip na baka ma-terminate ako. Yung word ko ba na ma-terminate? Kasi on process, parang napaka-smooth ng ko. Parang pumabor lahat sa akin. So, isa na yun na pagka-uwi ko lang ng bahay, pagkahiga ko lang, pagtingin ko sa cellphone, may flight na ako pagka 14 ng April. 1 week na lang. Sabi ko, totoo na talaga. So, ayun. Then, napaka-smooth talaga ng process ko that time. So, sa whole process ko, sa pag-process ko ng mga papers, wala akong hindi pumasok sa isip ko na baka ma-terminate ako pagdating doon. Nung nandito na, nung nag-work na ako, yun na lagi yung naiisip ko baka ma-terminate ako. Kasi sa mga unang linggo, lagi ako nakakabasag, day. Yung todo iwas ka na, day. Pero nababasag lalo. So, ang ginawa ko nun, day, para ma-distract ko kasi lagi ko iniisip, dapat hindi ako makabasa baka mapagalitan ako. Yung ganun, dinidistract ko yung sarili ko. Kasi nag-star maker na ako that time. Mahilig na talaga ako magkanta-kanta. So, kasi pag naghuhugas ako, super liit ng kusina, din madaming hugasan, so punong-puno. Sinara ko ng konti yung pinto. Slightly lang nung una, kumakanta ako hanggang, ayun, napalakas na. Then, mga ilang araw at pinapabayaan mo na nila ako. Then, nagtanong na sila laki, mahilig ka kumanta. Sabi ganun. Natawa lang ako. So, yun ang naging way ko, day, na maiwasan yung laging makabasag. Kasi mahirap pag lagi kang nagkakaroon ng kasalanan, kumbaga. Kasi doon pwedeng maging cause na maging reason nila na i-terminate ka. So, ang lagi kong iniiwasan na hindi kami magtalo, hindi ako makagawa ng mali, kung ano ang utos nila, sinusunod ko at nilalamangan ko. Kung, di ba, araw-araw ang paglilinis. Nagtatanong pa ako sa kanila, halimbawa, may daily kasi list si amo kung ano ang ganitong oras ito gawin mo, ganitong oras ito gawin mo, ganitong oras. Pag naubos ko na yan, matapos ko na yan, tapos may time pa ako, magtatanong pa ako sa kanila, ano pa ba gusto nyong ipalinis? That time nag-thank you si amo kasi sabi, thank you kasi nagtatanong pa ako, kumbaga nakukulangan pa ako sa trabaho. Then alam mo yun, lahat na mga nakikita ko na mga pwede kong linisin. Kumbaga, iyon yung sinasabi ko na magpakitang gilas muna tayo. Lalo na pag first timer tayo, para maiwasan din natin para mapabilib din ba natin sila. Then, yung chandelier na ilaw yun, alam ko, hindi pa ito napunasan. So, sabi ko, punasan ko yan. Ayaw pa nga nila. Gumamit lang ako ng ladder. Punasan ko yan. Nagpapakitang gilas talaga ako kung yung mga ginagawa ko parang hindi na kailangan. At least, alam nila na kumbaga, di ba yung may listahan na si amo, nagtatanong po ako, isa na yun. Nag-thank you siya dun. So, para maano natin, day.
para maiwasan na din natin yung ma-terminate tayo, iwasan natin yung makipag-argue, na magkaroon ng dahilan sila na i-terminate ka. Ako nga, di ba, pag nakabusangot yan si amo pag uwi, na noon hindi naman, iniisip ko kaagad may nagawa ba akong mali. Kahit hanggang ngayon, pag nakabusangot yan, kasi palagi yan nakangiti, binabati yung mga bata. Siyempre, inaano ko na din, ako nagsasalita para sa bata, binabati ko din siya. So, pag nakabusangot yan, hindi mapinta yung muka, iniisip ko kaagad, nire-rewind, ano ba yung ginawa ko ngayon pong, may mali ba? Tulad nung nung nahulog yung bote, na pinadidi ko lang ulit sa bata, nakita ko kasi hindi tumama yung nipple. So, pinadidi ko lang, nakita niya pala yun sa kamera. So, pagdating niya, nakabusangot siya. So, pagkatapos namin kumain, nung hindi niya ako tinanong ng direkta na bakit mo sinubo agad, nahulog na nga, sinubo mo pa. Nagbigay lang siya ng example. Then, alam ko na yung kasalanan ko. So, sabi niya, pag ang kutsara mo ba nahulog sa semento, gagamitin mo ba isusubo mo pa rin ba? Sabi ko, nagets ko na. So, ang ginawa ko, hindi na ako nangatwiran. Yung bote, sabi ko. Pero, kasi yun nga ang nakita ko, so hindi na ako nangatwiran kasi galit na siya nagsishaking na nga siya Kasi pag mga twiran ka pa, pwedeng maging cause pa yun na, kumbaga, binabali mo yung paniniwala niya, na kinukontra mo siya. So, baka maging mas maggalit lang siya. So, 1 minuto ata ako nakatulala, sabi ko, bakit ko nga pala ginawa yun? Sabi ko ganyan. Mali pa rin talaga yun, sabi ko, sa sarili ko. Then, parang nablangko ako, kumbaga, hindi ako nakapagsalita at hindi na rin talaga ako magsasalita kasi ayaw ko na lumaki yung galit niya or madagdagan pa yung inis niya. Ayaw ko na din. Nung bumalik siya ulit sa kusina, kumuha ng something, nag-sorry na ako. Sabi ko, sorry, hindi na mauulit. Sabi niya, sige, ayaw ko na ng ganong mangyari ulit. Para hindi lumaki. So, kasi pwede yun na pag sumagot ka pa, pwede yun maging dahilan na lagi na siyang inis sa'yo, lagi kunting kibot mo na lang, mali ka na, kunting mo na lang, galaw, dami na niyang nakikitang mali, baka isa yung maging dahilan. So, nung time nga din na nangatwiran ako sa kanya, na parang nainis na din ako ba, halo-halo na yung pagod mo, tapos mahilig pa siya mag-complain na hindi naman kailangan. So, hindi naman yung sagot, kumbaga nangatwiran ako, kumbaga kinukontra ko yung gusto niya mangyari. Then, naisip ko din, na-realize ko, bakit pala ako sumasagot? Then, kahit kontra ako sa gusto niyang mangyari, ginawa ko pa rin. Kasi, syempre, amo ko pa rin siya. Ayaw ko nga na magkaroon ulit, kumbaga, maging dahilan yun ng hindi namin pagkakaunawaan at maging reason na baka ma-terminate ka. Yun. Kaya, iniiwasan ko yung mga ganyang pangyayari kasi ako lagi ang nag-iisip, baka matanggal na ako, baka i-terminate na ako, sana ako pupulutin ito. Yung mga ganong na iniisip ko lagi yan. So, kayong mga first timer dyan, basta pag hindi nyo naman sinubukan, hindi nyo malalaman, hindi naman lahat ng mga helper dito ay nati-terminate. So, basta sabi ko sa inyo, do your best. Lahat ng paraan gawin nyo na hindi kayo ma-terminate. Iwasan nyo yung mga ayaw ng amo nyo, iwasan nyo yun na magkaroon kayo ng argue nga. Ayan nga based sa experience ko. So, ayan lamang for today's video, guys. Super haba na ng ating kwentuhan. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget like and subscribe my channel. See you next vlog. Bye bye.